Ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan, ano? Oo, ako nga. Kahit wala akong ginawa. Kahit wala akong ginawa. Oo. Kahit wala akong ginawa, dapat humingi ka ng tawad. Sorry, hindi ko nakapagtulog. Kayo naman, huwag kayong magngangaw-ngaw. Yung ngawa ng ngawa na ang dali ng buhay dito sa abroad. Kasi sa Pilipinas, no? Hindi naman sa kinukumpara ko, ha? Okay na pag may isang trabaho ka. Oh. Eh dito, 4 ang trabaho, 3. Everyday 3 oras, 4 na oras. Mas swerte ka kung may 5 oras ka natulog sa araw-araw. Oo. Oh. Eh, sabihin mo nga sa akin kung madali ang buhay na ganun. Tapusin ko lang ito mga kaibigan, tapos ihang na natin to. Ano bang tawag nila doon? Yung parang yung nadurog. Yung hashish. Musta naman. Ito lang? Kiram naman. Kiram naman. Eh, sabi mo kanina, hindi maganda. Oo, hindi maganda. Pero nandito ka na nga eh. Siyempre, gumaling na akong bigla. Basta't nandyan ka. Alam mo naman. Diba ganun daw yung therapy mga kaibigan? Para ano? Para, oh God! Ah! Tignan natin yung patatas. Alam mo, pag binabash sila, dapat yung mga basher rin, irespeto rin yung mga opinion ng mga YouTuber. No? Masaya ako. No? Kasi yung kultura natin mga Pilipino ay yun ang kinalakihan niya. Or parang yun ang inadapt ni Mrs. No? Sarap ano? No. Overcook yung patatas pero okay lang. Over. No? Grabe daw yung lamig. Nag-snow daw kahapon. Sabi ni Kamya. No? Kaya pala siguro walang nagtatrabaho ngayon. Dahil sa lamig. Ay, meron pala. So, yan mga kaibigan. Lakad-lakad lang tayo. Bumili lang tayo ng ulam mga kaibigan. Tapos umuwi ulit tayo. Para magluto. Kita ba ako dyan mga kaibigan? So ito, yung ating uulamin. Tapos, hugasan ko lang muna itong patatas kasi. Fresh from the tree po ito. Fresh from the tree, oh. Meron pa siyang yung abono at saka yung bang yung daga. Ano ba yung daga sa Tagalog? Yung soil, di ba? So, hugasan ko muna siya. Ang lulutuin natin ngayon mga kaibigan ay wala lang. Manok na may patatas at pechay. Di ba? Parang ano lang ba? Parang igigisa, ganun. No? Tapos, yun lang, rice ang ipapares natin, siyempre. Diba? Tapos, yun lang naman. Meron pa naman tayong oras na mag-prepare, no? So, yun. Mga kaibigan, ganito po ang buhay sa abroad. Baka sabihin yung napakasarap ng buhay sa abroad, no? Hindi po. Lalong-lalo na kapag may sakit ka, ay malas mo talaga. Kasi, pag may sakit ka, o wala, parehas ang buhay. Kailangan continuous yung life natin. Diba? Kailangan gawin mo pa rin lahat ng dapat mong gawin para mamuhay. Ganun po. No? At least dyan sa Pilipinas, ang maganda dyan,
meron tayong mga kamag-anak na tutulong po sa atin kapag may sakit tayo. O dito naman, meron din tutulong, pero hindi lahat ng tao rito ay may kuras. No, kahit kamag-anak man yan o mga kaibigan. Dahil lahat mo ng tao dito ay nagtatrabaho rin. Grabe yung ito. Yun ang kalaban ko ngayon, yung tok-tok ko. Parang sasabog. So, yun po, no? Kasi, naalala ko lang yung mga nagko-comment sa atin noon na magaling daw akong magsalita dahil nandito ako sa abroad. Kasi dito daw, maraming libre. Sira ba to? Hindi naman. Maraming libre at nandito lahat. Ang hindi po nila alam ay wala pong libre dito. Lahat po pinagtatrabahuan dito, di ba? Parang sama nung anggulo natin. No. Iwan ko na lang yung ilaw para at least makita akong So, yun po. Ganito po kami, lalong-lalo na pag may mga anak kayo. No? Walang sakit-sakit. Kung habang kaya nating tumayo at gumalaw, ay gagalaw tayo. Ganun po dito. No? Hanggat kaya nating makagalaw, di gagalaw ka. No? Hanggat hindi mo na kayang gumalaw, saka ka na lang hihiga at magpapahinga. Diba? Ganun. No? So, ito, igigisa natin lang ito, mga kaibigan, no? Para, siya? Simpleng luto lang. Gisa-gisa, tapos, hindi ko alam kung may potahing ganito, yun bang lang, simpleng vegetable, lagayan ng petchay at patatas, yun lang. Gusto ko kasi yung mixture ng petchay at patatas, no? Para sa akin, masarap kasi yung mixture niya, lalong-lalo na pag simpleng luto lang, yung walang masyadong recado, masarap para sa akin yung ganun. Nasanay akong ganun yung, nakagisnan po nating pagkain, no? Yung hindi masyadong marikadong pagkain ba. Simple lang, asin, luya, tapos yun, ipapakulo mo lang, tapos. Di ba? Ganun po, mga kaibigan, ang ang buhay po ng nag-abroad, no? Naiisip ko yung yung mga mag-isa lang, na walang kaibigan at ay naku. Kaya mga kaibigan, yung advice ko lang, mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nyo doon sa abroad, ay kahit man lang paminsan-minsan, kamustahin natin, no? Kung kamusta sila, gano'n, lang naman. Basta't may internet lang kayo sa cellphone, di ba? Libre naman. Hindi kagaya noon na pumupunta pa kami sa telephone booth noon. Booth ba? Telephone booth. At doon kami nagtatawagan ni Mrs. noon. No? Ngayon, halos libre na. Basta't may ka lang, may data ka lang, pwede na. Di ba? Kamustahin natin sila. Malaking bagay yun. Masisiyahan siguro yung mga kamag-anak nila pag kasi ang hirap yung hanggang ngayon nga ako yun bang nakukumsik ako paminsan-minsan, di ba? No? Napapalibutan kasi ako doon sa Pilipinas, karamihan ng aking mga kamag-anak, mga barkada, mga, di ba? Mga kapatid, yung nanay at tatay ko, nakakamiss yung ganun noon. Tapos pagpunta ko rito, kami-kami lang, nila Mrs. at saka yung aming, yung parents ni Mrs. noon. Tapos ngayon, namatay pa yung papa niya, kami-kami na lang. No? Ganun po dito, mga kaibigan. So, sinishare ko lang, no? Sinishare ko lang.
Naalala ko lang kasi yung ano, yung nag-comment na ano. Okay lang naman kung mag-comment siya. No? That's his or her right. Ewan ko kung babae o lalaki yun. Na mag-comment kung ano yung nasa ano niya. No? Kung ano yung nasa puso't isipan. Pero ito lang kaibigan, mga kaibigan, kasi may mga YouTuber rin na, halimbawa pag binabash sila, dapat yung mga basher rin, irespeto rin yung mga opinion ng mga YouTuber. No? Diba? Kasi, yung mga basher or yung mga nagko-comment ng mga negatibo, kahit na wala namang alam or walang basihan yung comment nila, basta makapanira or makapanakit lang ng damdamin, nagko-comment ng ganun, ay dapat i-accept rin nila kung ano yung sasabihin rin ng ibang tao sa kanila. YouTuber man or yung mga kapwa nilang nanonood. Diba? Ganun po. Dapat ganun tayo mag-isip. No? So, hanggang, ay nako. Anong kulang? Ay, yung patatas at ano pa, petchay. Daldal ako ng daldal dito mga kaibigan. No? So, i-prepare ko lang to. Tapos kunin natin yung petchay. I-slice natin. I-prepare ko yung sibuyas. No? So, ganun lang mga kaibigan, no? Sharing lang na tayo ng mga opinion, ganun. Mag-sharing ng experience. Para makarelate. Pag nakarelate yung iba ay yun bang matutuwa or hindi matutuwa. Basta ano ba? Yun lang naman ang ano natin dito. Ang content natin. No? Wala naman kayong mapag-aaralan. Tama ba yung Tagalog ko? Ay naku. Wala naman kayong Awa! Uy, muntik na yun Wala naman kayong matututunan sa akin. Puros kalukuhan lang ako mga kaibigan. No? So, yun. Gusto ko lang i-share. No? Sakit talaga yung tok-tok ko. Talagang iwan ko. Paano tong utak na to? Tapos, ay, nako. Diba ganun daw yung therapy mga kaibigan? Para ano? Para, oh God! Tanga! Ang tanga ko! Diba ganun daw yung therapy? Kagaya nung ano, may allergy sa yung kagat, I mean yung ano ba? Yung sting ng bee. Diba, pag nagte-therapy sila, in-inject rin sila ng ano ng bee, diba? So tayo naman, para hindi mawala yung ating pag-iiyak-iyak, mag-therapy rin tayo. Katangahan lang naman yung aking naisip mga kaibigan, no? So ayun mga kaibigan, magluto tayo ulit. Tapos, of course, kakain tayo. Pag darating si Mrs. nagtrabaho. Meron silang seminar, no? At yun, busy. Basta pag umuwi yun, ay matik na yan. Kain tayo para ano? Ganun lang mga kaibigan, ang buhay natin dito, no? Ay naku, masaya nga ako kasi katuwang ko si Mrs. sa lahat ng bagay. No? Honest lang ako mga kaibigan, no? Hindi ko naman inaano si Mrs., no? Talagang masaya ako, no? Kasi yung kultura nating mga Pilipino ay yun ang kinalakihan niya or parang yun ang inadapt ni Mrs., no? No? Iba kasi yung ano ng mga German. Ay nako. Kaya nga ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na ganun si Maria. Talagang Pilipinang-Pilipina. No? Hindi ko lang po sinasabi yun dahil may gusto ko lang sabihin, ay naku, marami na akong nakasalamuhang mga
tao. Pag nagkukwento sila sa mga relasyon nila, ay parang dito ko lang narinig yung mga ganong bagay. Example ko lang ito mga kaibigan, na hindi naman sa ako'y nagchichismis. Gusto ko lang i-share. Totoo ito mga kaibigan. May dalawang magkarelasyon. Nabuntis yung babae. Naghiwalay sila. Yun, hindi ko alam kung totoo to. Kasi parang hindi ko ma-imagine eh. Naghiwalay sila dahil lang sa pag-aaway sa gawaing bahay. Hindi ko alam kung sinong may kasalanan. Nakakalungkot. So yun, separated yung parents ng bata. Ang alam ko, hindi lang yun eh. Yun sigurong nag-trigger. Pero yung pride, yun ang alam kong main dyan. At saka yung ego. Ano ko rin dito ay nako. Buti na lang hindi tayo ganun. Dahil mga Pilipino ay mapagpakumbaba. Sinishare ko lang naman mga kaibigan. Parang may sabihin naman ako. Kayo naman, sa bagay, chismoso naman ako, no? Ganun talaga. So, nagchichismis ako. Ayan. Ay, naku ah. Ayan, mag-gigisa na tayo. Bawang at sibuyas muna. Saka yung luya. Hindi, saka na yung luya. Ayan. So natin yung manok. Tapos ilahok natin to mamaya. No. Hello! At nakauwi na rin ako at nakita ko nagluluto na pala si Jeb. Tignan natin yung patatas. Kung pwede na. Dali na init. Para ilagay natin yung pechay pagkatapos. Ayan. Grabe yung kulo niya. Talagang kumukulo. Oh, pwede na. Lagay ko ng pechay. Takpan natin para maluto rin yan. Tignan natin ito mga kaibigan. No? My favorite ito. Tapos meron tayong, of course, pareira at yung pechay. Hindi marami yung sabaw kasi oo, nakita ko kunti lang. hindi kasi sinabawan yan eh. Okay, masarap naman. Gisa-gisa lang yung yung Masarap nga eh. So, yung asin. Ito lang, no? asin, okay. Ito may sauce. So, kain na tayo. At yung sabaw niya. Sarap ano? Overcook yung patatas pero okay lang. Ubo. Tama lang. Okay lang. Sarap yung luto mo. Yung apoy ang nagluto. Yun. Basta naman. Okay lang. Okay lang naman. Okay lang naman.
Sabi mo kanina, hindi maganda. Oo, hindi maganda. Pero nandito ka na nga eh. Siyempre, gumaling na akong bigla. Basta't nandyan ka. Alam mo naman. Hindi na kailangan yung gamot sa akin. Okay na yung presensya mo, my love. Mamaya matulog ka na, ano. Oo, kulang yung tulog natin, mga kaibigan. Puyat ako eh. Hindi ako makatulog kagabi. Ewan ko kung bakit. Hindi mo alam? Di ba sabi mo, iniisip ako? Di ba? Oo. Simple. Ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan. Ano? Oo, ako nga. Kahit wala akong ginawa. Kahit wala kang ginawa. Yun. Oo. Kahit wala kang ginawa, dapat humingi ka ng tawad. Sorry, hindi ka nakapagtulog. Dahil sa akin. Ayun na, ko ha. Ketchay. Ang kulang ng ketchay. Ano? Ang kunti. Tama lang, may patatas naman. May patatas at ano-ano pa. Kain na rin po kayo. Luya. Mahal. Kailangan bumili tayo. Wala na tayong luya. Ay, wala na. Okay. Nakalimutan ko kanina. Para pwedeng gawin natin sa labat. Pangti. No? Oo. Biwi tayo. Ikaw kumusta ka naman? Kumusta naman yung trabaho? Ganun, siyempre. Okay lang naman. Wala kayong seminar ngayon? Meron. Meron. Kaya pala medyo late pa, ano? Oo, kasi past 12 na natapos. Okay. Tapusin ko lang ito mga kaibigan, tapos ihang na natin to. Kasi tapos na po ito mga kaibigan, no? So, naman mag-ingat tayo kasi hindi pa, katatapos lang ito. Hindi ko pa siya masyadong maga, or I mean yung nag-dry. Ayun. Parang tabingi diba ihang natin dito yung ano natin. Yun. Tapos na. Tapos dito natin siya ihang. Parang masyadong malalim to Yun. Ayun. Tapos, ilagay natin dyan. Ipalit natin dyan sa yellow, orange na yan, Ayan na, ipalit ko na yung Ito, pinalit ko na dun. Kasi ito mga kaibigan, tapos na yan. Meron sigurong kaunting improvement, pero ang alam ko hindi ko nagagalawin yan. Hintayin na lang natin na mag-dry siya, tapos na, iligpit na natin. So ayan mga kaibigan, ako naman po ay naghahanap ng aking idadagdag doon sa aking kape, ayun, at magkakape muna tayo. Jack, hindi ako makakatulog dito mga kaibigan. At si Mrs. naman, ayan Hello. Matutulog na kayo? Nag-brush na ako. At matulog na para magpahinga ka na Oo. O, Ikaw sige. rin magpahinga ka na. Oo. Later, pag natapos ko to, magpapahinga na ako. Okay? Okay. Magkape ka? Anong gagawin mo? Kape-kape. Oo. Ay, ito. Kinain ko na yung pulburon at saka Ito rin? Oo, tatlo na ako dito Yung parang Mary Jane na pulburon. Bakit may bitchin? Ay, yung itsura. Yung itsura, di ba? May Nako. ano bang tawag nila doon? Yung Parang yung nadurog. yung hashish.
Ganyan yung itsura. At ito naman yung ating kakapihin. No? Sige, kape ka. So, magkakape tayo mga kaibigan. At habang nagkakape tayo dito mga kaibigan, ay nawala Ay naku, nawala. So, kaya mga kaibigan, si Mrs. I, yan, natulog na. Biglang nawala yung ano natin, di gumana yung camera natin mga kaibigan. Ay naku, pasensya na. Nasaan na ba ako? So ayun mga kaibigan, balikan natin yung topic natin kanina, no? Na tungkol po sa ating mga kamag-anak na kung nandyan man tayo sa Pilipinas, ito po ay patungkol sa ating mga kamag-anak na nasa abroad. No? Mga kaibigan, yung mga kamag-anak po natin na nasa abroad ay kahit paminsan-minsan, tawagan po natin mga kaibigan. Believe me, matutuwa yung mga yan. At pag tawagan natin sila ay magkipagkwentuhan. Kamustahin natin sila. No? Nakakatulong yan sa moral or sa motivation ng ating mga kamag-anak na nandun sa abroad na nagtatrabaho para sa atin. Diba? Tawagin natin sila, ikwento natin yung mga kaganapan sa ating buhay na hanggat maaari yung mga positive. No? Baka pag tinawagan nyo sila, yung mga negatibo ang inyong ikwento, baka ma-depress pa yung mga yan. Yung mga positive muna. Tapos sa bandang huli, yung mga negatibo na gusto nyong ipaalam sa kanila. No? Yun, makipagkwentuhan sa kanila kasi nakakatulong yan mga kaibigan. Lalong-lalo na yung mga magulang na iniwan yung mga anak doon sa Pilipinas para magtrabaho, para mag-provide. Ay nako, ang hirap kaya nun mga kaibigan. Buti na lang mga kaibigan, hindi ganun yung sitwasyon namin ni Maria na magkahiwalay kaming nakatira sa isang bansa, siya, ako nakatira sa isang bansa, yung mga anak namin nandun sa Pilipinas. Mayroong mga ganun na sitwasyon. Ang hirap kaya nun, no? So, tawagan nyo. Anong mga pamilya ninyo na kamustahin nyo sila. Tapos, pag tumatawag kayo, hindi lang kasi yung kung may kailangan. Kahit paminsan-minsan, tawagan nyo lang sila, magipagkwentuhan yun lang. Nakakatuwa. No? Diba? At saka, yung makaka-relate lang nito, yung mga naka-experience na nung mga ganun. Na nahiwalay sa pamilya at nagtrabaho sa ibang bansa. No? At kayo naman na nandiyan sa Pilipinas. No? At opinion ko lang, experience ko lang po. Kayo naman, huwag kayong magngangaw-ngaw. Yung ngawa ng ngawa na ang dali ng buhay dito sa abroad. Ay nako, mga kaibigan, hindi po. Hindi dapat natin sabihin yun. Lalong-lalo na kung yung kamag-anak natin o yung mga karamihang mga Pilipino sa abroad ay nangangamuhan. Ay naku, hindi madali. Siyempre may mga Pilipino na yumaman, madali yung buhay. Siyempre meron at meron. Kayo naman oo. Pero karamihan naman sa atin ay mahihiwalay sa ating pamilya para magtrabaho, para mangamuhan. No? Mahirap po yung ganun. No? Ay naku, hindi ko lang mai-explain o mai-kwento sa inyo yung kung gaano kahirap. Kailangan ma-experience mismo ninyo para siguro maintindihan ninyo. No? Kasi ang karamihan sa atin sa Pilipinas, ang alam madali ang buhay dito. Hindi po. Sa Pilipinas, no? Hindi naman sa kinukumpara ko ha. Okay na pag may isang trabaho ka. Oh. Dito 4 ang trabaho, 3. Everyday 3 oras, 4 na oras. Mas swerte ka kung may 5 oras ka natulog sa araw-araw. Oo. Oh. Sabihin mo sa akin kung madali ang buhay na ganun, na always on the way ka. Pagkatapos ng isang trabaho, pasok sa trabaho, sa isang trabaho, hanggang madaling araw. Tapos tulog ng kaunti, kain ng kaunti.
Oh. Tapos may free time, ipapadala yung pera sa Pilipinas. Tapos ganun ulit, balik ulit sa trabaho, diretso overtime. Oh, sabihin mo nga sa akin kung madali ang ganung buhay. Ito yung para sa mga nangangamuhan. Oh. Diba? Kaya, yun. Tawagan nyo yung mga kapamilya ninyo dyan sa abroad. Malaking bagay yun. At kapag tinatawagan naman natin, kahit pasimplihan lang natin na hindi lang yung pag may kailangan tayo. Siyempre, sa huli na yun. Automatic na yan, di ba? Hindi, kining aside mga kaibigan. Basta, huwag lang natin silang tawagan kung may kailangan, kung may ipapabili. No? Ay, naku. Tapos, pag yung kamag-anak mo hindi na kaya ng katawan, physically at mentally, tatalon na sa isang gusali, anong gagawin? Saan ka kukuha ng pagkain mo ngayon? Saan ka kukuha ng ano? Ay lahat naman ng tinatanggap mo galing sa kanya. Kaya, kumustahin natin sila, tawagan natin sila, kumustahin natin yung kalusugan nila, yung mental state nila. Kung okay sila, bigyan natin sila ng advice. Ganun, suportahan natin sila morally. Very important yun mga kaibigan. No? Huwag lang nating tatawagan. Dami mong pera. Nakita ko sa YouTube mga vlog mo. May pera ka pala eh. Hindi ganun. Tapos kaagad, magpapabili or mangungutang or whatsoever. Diba? Ganun po yun. No? Kasi kayo na walang experience ng ganun, hindi nyo maiintindihan yung mga ganung bagay dahil hindi nyo na-experience. Yun lang. No, ako lang po ay nagsishare ng aking opinion. No? Kagaya po sa inyo. Nagsishare naman kayo ng opinion nyo. Sa comment section. Diba? Huwag lang kasing below the belt. Huwag below the belt kasi mga kaibigan. Kasi tatanggalin ni YouTube yan. Hindi mag-a-appear sa akin yan. Believe me. Yung may sense naman na may sense naman na comment para hindi tanggalin ni YouTube. Ganun sila ngayon kay Street 2, mga kaibigan. Ganun. Kung malaya kayong nakakapag-comment sa ating mga videos, dapat tanggapin nyo rin yung ibang opinion ng ibang tao. Hindi lang sa akin, yung mga ibang nagko-comment rin. Ganun po tayo mga kaibigan, di ba? Na-share ko lang yun mga kaibigan. Ano ko lang yun? Opinion ko lang yun. Kasi totoo naman di ba? Give and take. Ako po ay naniniwala sa kasabihang yung golden rule ba? Ano yun? Do unto others what you want others to do unto you. Ibig sabihin, in Tagalog, hindi ko alam. English kasi yun Hindi, joke lang. Gawin mo yung mga bagay sa kapwa mo na gusto mo ring gawin ng kapwa mo sa iyo. Hindi ko alam kung tama yun. No? So hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. At maraming salamat sa mga hindi po nang iiwan sa amin ni na Mrs. No? Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po tayong lahat. Ladies and gentlemen,